Remember, we only do what we know. We are always afraid to do what's unknown to us. Na yung profile picture, mukhang mayaman. Cover photo, mukhang mayaman. Relo, mukhang mayaman. Damit, mukhang mayaman. Hindi talaga mayaman. They are willing to spend a lot of time just to look rich for other people. Yes, good day to you guys and welcome to another episode of Principles by MJ Lopez. Here in this podcast, we will talk about life, business, career, leadership, business, entrepreneurship, and success principles that you can use to manifest and create the life that you want. And since napansin namin na mas maraming lessons, mas maraming engagements kapag meron akong mga taong kausap, I invited people, to be exact, top earners and my coaching team in worldwide entrepreneurs. At syempre, yung kasama rin natin sa MJ Lopez Life and Business. So, we will be having some conversations. They will ask me questions yung sa tingin nilang makakatulong sa inyo. And I can also ask them. So, kumbaga, this will be an unfiltered, extremely honest, valuable conversation. And this will be the first time na gagawin natin to sa ating studio as a podcast episode. Kasi normally, di ba guys, ginagawa natin to ng webinar, di ba? Tapos, limitado lang yung invited. Ngayon, pwede na siyang mapakinggan ng lahat kasi napansin ko na maraming value yung nakikreate. So, to introduce to you, yung mga kasama natin tonight, one is a core leader in Team ACES, isa sa mga malulupit na leaders natin, isa sa coaching team natin sa Worldwide Entrepreneurs, soon, Millionaires Club, and soon, Sports Car Achiever, Mark Pinolyar. Yeah, sound effects. And of course, another coach and also part of my MJ Lopez Life and Business creative team. Grabe din to, co-founder ng Victorious Empire top earner and malapit na rin mag-Millionaires Club, Miss May Monsayak. Nakala niya, kukumpletuhin ko yung name eh. Alright, so sige, let's begin. Sino bang unang magtatanong? Ako ba yung magtatanong? Ayan, sige. First of all, syempre, I would like to thank you, Sir MJ, no? Kasi napabilang tayo dito sa podcast na to. Syempre, it's such a really huge privilege for us, no, na mapasama dito. Kasi sino ba naman kami, sir, no? Para, alam mo nun. Sino ba naman kami para ma-interview naging isang MJ Lopez, no? So, ayun, sir, first question ko, since I was an employee for 10 years din, gusto kong marinig yung opinion nyo about dun sa mga tao na bakit sa tingin nyo mas pinipili ng mga tao yung pagiging empleyado kaysa sa pagiging negosyante. Kahit, alam naman ng karamihan na sa pagiging empleyado, ako personally, kasi since 10 years ako sa pagiging empleyado, unti-unting naging malinaw sa akin na hindi ko kayang maabot yung mga dreams and goals ko eh. Pero sa tingin nyo, bakit mas pinipili pa rin ng mga empleyado or ng mga tao na maging empleyado kaysa pasukin ng pagnenegosyo? Okay. Mas pinipili nila yung pag-empleyado, number one, upbringing. Yun yung nakasanayan, yun yung belief. Kumbaga, simula pagkabata, imagine mo, kung ang upbringing mo, yung tatay mo, tricycle driver. Especially tayo mga bata, we learn from experiences. We learn from what we see. Tapos bukas na bukas yung mirror neurons natin. Lahat nakakopy natin. So pag nakita mo yung tatay mo, tricycle driver, hinihimas-himas yung motor niya. Pagising sa umaga, pinupunasan yung tricycle. Ang thinking mo, automatic, mahal ng tatay mo yung tricycle. Since yung tatay natin, yung mga magulang natin, someone ahead of us, ang tingin natin sa kanila, sila yung leader. Sila yung namumuno sa pamilya. Sila yung nagpapakain sa atin eh. So automatic, authority sila. So the moment na makita mong binibigyan nila ng meaning yon, ginagawa nila lagi yon, automatic nasa isip mo, yun din yung gusto kong future. Kahit walang pera, kahit hindi mo alam kung malaki yung kita, kahit hindi mo alam kung mahirap, kasi yun yung nakita mo. So, since nakasanayan mo yun, lalaki ka, gusto mo mag-tricycle. Mapapansin natin, kahit mahirap siya, gagawin pa rin ng tao. Kahit yung katawan, ayoko nang pumasok, kasi nga nakaprograma na yung utak. Dahil nakita natin yung mga taong meaningful sa atin, yun ang ginagawa. Maliban sa yun ang ginagawa, yun ang sinasabi. Ganon din sa employment. Majority ng mga tao, empleyado. So malamang sa malamang yung parents natin, empleyado. Not because it's the only thing that's effective. Kasi nga, alam mo sa sarili mo, hindi siya effective kung gusto mong yumaman, kung gusto mo ng financial freedom. Pero yun lang kasi yung alam ng marami. Remember, we only do what we know. We are always afraid to do what's unknown to us. Since yun lang yung alam ng parents natin, yun yung ituturo sa atin. If
Syempre, yun ang nagpakain sa atin, yun ang bumuhay sa atin, yun ang nagpaaral sa atin. Ang thinking mo, yun na lang din yung gagawin ko. Maliban sa yun yung laging naririnig, yun yung laging nakikita, yun din yung sinasabi ng parents, yun din yung sinasalpak sa yung mindset. Pangalawa, culture. Pagka-graduate mo, anong hinahanap sa'yo ng society? Diploma. Pag may diploma ka na, ano kasunod? Trabaho. Diba? Pag nag-reunion, comparison. Nakikita mo yung pinsan mo. Tingnan mo, ganda ng uniform. Nurse na yan. Manager yan sa ganito. Call center agent. Ang galing mag-Englishing yan. You will always be compared to other people. As if trabaho is like a badge of honor. So pag wala kang trabaho, ipipressure ka. Diba? Tapos, pati mga tropa mo. Kung sino may trabaho, bida kasi may pang-ambag sa inuman. Ito pa. Pag ikaw yung naiiba na nag-iisang magbe-business o may gagawin ibang negosyo o ibang career, maliban sa mukha ang kawawa, pagtatawanan ka. Tayo pa naman, ayaw natin most of the time na iba tayo because we wanna belong. Gusto natin belong tayo sa team, gusto natin belong tayo to these people, gusto natin silang i-please. Kasi sila lang yung kilala natin, sila lang yung kaibigan natin, sila yung mga mahal natin sa buhay. And then suddenly sa reunion, galit sila. Suddenly sa reunion, ayaw nila sa atin. Suddenly, pinagtatawanan tayo. So, maliban sa hindi natin alam mag-business, unknown sa atin yun, yung society, pagtatawanan pa tayo. Di ba? Yes. Yeah, tama. And number 3, ito pa, it's the illusion of security. Kasi since ang illusion ng security, may fixed income ka, kinsenas katapusan. Pero hindi ba natin napapansin, laging sakto lang. Pero akala natin, yung saktong yun yung secured. Kasi nababayaran yung bills natin. Hanggang sa nakasanayan natin yung ganong buhay, ganong standard ng buhay, feeling mo, yun yung secured. Tayong lahat naman, tinatrabaho natin security initially. Remember na pag tinatrabaho mo yung pangarap mo, hindi siya secured. Ikaw mismo, alam mo yun. Kaya nga, sir. Feeling ko, yun yung, for me based on my own experience, parang sa akin, yun yung pinaka, out of 3 na nabanggit nyo, parang sa akin, yun yung pinaka dahilan kung bakit hindi makawala-wala yung mga tao sa, alam mo yun, sa ganong cycle ng buhay. Yung rat race nga na tinatawag, di ba? Because of the security na hinahanap natin or nakukuha natin doon sa sahod ng isang empleyado. Tsaka yung sa sinabi niyo din kanina, sir, yung pangalawa, about doon sa diploma. Kasi naalala ko, sir, nung nagkakwentuhan kami ng isa kong downline na si Sir Tom. Ayan. So, nabanggit niya sa akin kasi before na, kasi syempre yung mother niya, parang nung una, ayaw sa ginagawa nating pagnenegosyo. Pero eventually, di ba, na-persuade natin, pumayag siya na magnegosyo siya. Tapos nung nakausap siya ng downline ko, ang sabi lang sa kanya, the reason why kung bakit niya pinag-aaral si Sir Tom is because, alam mo, dahil nga lang sa diploma. Kasi parang ang tingin ng society sa isang tao na hindi nakagraduate, walang diploma, mababa. Pero in reality, di ba, alam din ng mother niya, alam din ng parents niya na sa pagnenegosyo, doon niya din makukuha yung mga dreams and goals niya. Well, people have to understand, it's not about what you know, it's about what you do. Marami akong kakilalang matalino, pero bobo mag-isip. Think about it. Ang daming mataas ang IQ. Anong nagawa nila? Diba? Like, ang daming mataas ang IQ sa Pilipinas. Ano ang nagawa nila? Look at Manny Pacquiao. Diretsahan tayo. We can say, hindi sobrang taas ng IQ. Pero para sa akin, siya yung matalino. Bilyonaryo Ang dami kong kilala, walang natapos. Nanay ko, walang natapos. Pulpul din sa school. Parang ako, pulpul din sa school. Pero para sa akin, yung nanay ko yung matalino. Bakit? Napalaki niya ako Isipin mo isa kang nanay, paano ka nakapagpalaki ng MJ Lopez? Sige nga. Single mom, wala akong tatay, galing kami sa hirap. Grabe yung adversity sa buhay namin. Lumaki kami sa community ng maraming bentahan ng drugs, maraming patayan, maraming nakawan. And yet, nabuo ako. So, ano ba talaga yung intelligence? At ano yung hinahabol ng tao? That's the bigger question. Do you want success? Or do you want a fucking title in a fucking paper? Kasi di ba parang ang gusto natin meron tayong title. Yes po. Actually, Sir MJ, relate po ako dun sa ganung topic, no? Kasi actually kami, yung family namin, majority is professionals, and until now, meron din ako mga aunties na talagang questioning why hindi ko daw pinursue yung nursing, ganun. But in my case, hindi naman sa dinidisrespect ko siya, but then I choose to hindi na lang i-entertain kasi I'm choosing to do business na ginagawa natin, which is network marketing, na talagang mas gusto ko kasi wherein libre ka kung ano yung gagawin mo, depending on your skills, kung saan ka mas may strength,
kung saan ka tingin mo yung diskarte mo is talaga doon mo mailalagay din. And dito, walang diploma as long as madiskarte ka, masipag ka. Just like you, sir, na kitang-kita naman namin na hindi naman din talaga assurance din ng diploma. Although, hindi natin din i-disregard kung matalino ka, mag-aral ka, diba? Para sa akin, issue din siya or concern din siya. Pero, ayun nga, hindi din lahat talaga nakakaligtas sa ganong struggle. Lalo na kung tayo interested tayo magnegosyo. Yung family, yung culture, yung upbringing, factor po talaga siya, sir, no? Ang laking talaga ng impact. May times nga po na parang sa akin, parang kiko-questionin mo na yung sarili mo na, tama ba itong ginagawa ko? Parang ganun. But then, I choose to, kumbaga piliin kung saan ako masaya. And, in the end, mas nakikita ko yung sarili ko na mas nakakatulong pa effectively sa mas marami. Kesa naman sa gawin mo yung bagay na ipipilit mo yung sarili mo, pero hindi ka naman masaya. Parang ganun, diba? Oo yan Who's that? Nagsasalita na siya ngayon Sabi mo, magsalita. Anyway, I wanna dive into the respect part. Yung sinasabi nyo na, gusto ko yung sinabi mo kanina, hindi porket hindi sila sinunod and dinidisrespect na sila. People have to understand, you guys have to understand, especially parents, na hindi porket hindi ka sinunod ng anak mo, disrespect na yon. Kasi parang may thinking na pag mas matanda, authority automatic Hindi ganon. Authority ka dun sa topic na yon kung expert ka dun. Authority ka sa pera kung marami kang pera. Authority ka sa business kung marami kang negosyo at magaling kang magnegosyo at kung successful ka sa negosyo. Authority ka sa relationships kung maayos yung relationships mo. Authority ka sa pagpapalaki ng anak kung marami kang anak at napalaki mo ng tama yung anak mo. Pero ang thinking kasi ng society, ang authority yung age. Ako kasi yung thinking ko, Nabawa, may kamag-anak ako, mas matanda sa akin. Hindi porket hindi kita sinunod, disrespect yun. It's just that I respect myself first. Irespeto ko muna desisyon ko. Kasi bago kita irespeto, ako muna. Kasi paano kita irespeto kung ako hindi ko kaya irespeto sarili ko? Parang kailangan maintindihan ng tao, tayong lahat, para maging masaya tayo, that we have to say yes to ourselves first. Bottom line, yun Like, gusto mo mag-business, go for it. Gusto mo mag-aral, go for it. Ang tanong, ano ba talagang gusto mo? Kasi ang thinking ng mga tao, it's business versus school. No, it doesn't work that way. It's you versus you. Ano ba talagang gusto mo? Kasi ang topic natin, ang daming gustong magnegosyo, pero naho-hold back. So yun yung dapat maintindihan ng tao na, teka, pag sinunod ko sarili ko, it means I just respect myself. Tanong ko lang, Mark, what made you, kasi sabi mo, doon sa number 3, yun nga, security, knowing may pamilya ka, knowing na, alam mo, family rin ng mga may kaya naman, di ba? What pushed you to make the decision na magnegosyo at full-time? Di ba? Hindi, kasi ang nangyari kasi sa akin nun, sir, that time, kumbaga, nag-start lang din ako sa, susubukan ko lang, na parang binigyan ko pa nga ng deadline yung sarili ko, sabi ko, in 3 months, susubukan ko muna, tingnan natin kung may mangyayari. Kaya lang, as we go along, di ba, parang habang tumatagal, mas lalong nade-develop yung tamang mindset, di ba? Parang mas naunawaan ko na talagang kung gusto mo maging successful sa isang bagay, hindi sapat na lalagyan mo lang ng deadline yung sarili mo ng 3 months, 6 months, 1 year, di ba? Parang kailangan long term din talaga Tsaka nung bumitaw kasi ako nun, sir, may kumbaga parang may enough savings ako nun kaya medyo malakas yung loob ko nun. Pero, ang mali doon is parang naging comfort zone ko din siya na hindi ako nakakasagad ng hataw kasi nga alam ko, kampante ako, may pera ako Yun yung naging doon ako nag-start. Pero, yung decision na talagang itutuloy-tuloy ko to, nagustuhan ko kasi sir yung ginagawa ko. Napapansin ko yung pagbabago sa sarili ko na yung mga bagay na hindi ko nagagawa before is nagagawa ko. Especially public speaking, hindi rin naman ako marunong magsalita sa harap ng maraming tao Kumbaga, na-amaze lang ako kasi, grabe, nagagawa ko na. Tapos, unti-unti, alam mo yun, binavalue na rin ng ibang tao yung mga sinasabi ko na dati sa community pinanggalingan ko talagang as in wala. Na, alam mo, parang walang nakikinig sa'yo. Tapos, parang feeling ko, tumatalino ako dito hindi naman sa yung, kumbaga, pagdating doon sa mga tinuturo nyo, sir, yun yung naging ko, kumbaga, foundation ko ba? Kung bakit ako nag-decide na talagang gusto kong ituloy-tuloy. So, hanggang sa, nagkaka-resulta naman paunti-unti. Tapos, nung una nga, na-experience ko din yung discouragement kasi syempre, di ba, pag nag-start tayo sa pagnenegosyo, talagang, yun yung unang-una Yun yung pinaka-challenge na, yung, alam mo yun, yung laging sinasabi ng mga successful na tao, laging sinasabi nyo na, di ba,
kung sino yung mga yung mga tao na akala mong unang-unang tutulong sa'yo, sila pa talaga yung mga unang-unang mandi-discourage sa'yo. So, na-experience ko yun na, sabi ko, grabe, no? Parang ang dating it's me against the world. Kasi parang kumikita ka ng maganda sa sa pagiging empleyado. Bakit all of a sudden, binitawan mo lahat, tapos mag-start ka ng negosyo na, syempre nagsisimula ka, ang liit lang ng kita mo. Okay. Yun yung sinabi ko number 2 kanina. You will feel alone because of the culture. Kasi parang lahat sila magkakakampi. Yeah, tama. Kahit saan ka pumunta, reunion, family gathering, reunion ng mga classmate mo. Iba tingin sa'yo. Oo, lahat usapang uniform, position, title, sweldo, saang company ka. Tapos ikaw, networking, negosyo. Tapos anong negosyo? Parang ang thinking agad, benta-benta lang. Thinking agad, parang may downgrade. Hindi nila naiintindihan that the moment that you took the courage to actually build your business, start your own business, join a business like Worldwide Entrepreneurs, upgrade yun. Sa utak ng tao, downgrade. Sa'yo, upgrade. Pwedeng naglabas ka ng pera, pwedeng na-reject ka, pwedeng nahirapan ka, pero it means growth for you. Diba? Paano ko nasabing upgrade? Pag may ginawa kang bago, halimbawa, track and field, atleta ka, champion ka doon, magaling kang tumakbo, mabilis kang tumakbo. Ngayon yung speed mo, ginamit mo sa basketball. Pagdating mo sa basketball, nagsisimula ka pa lang eh. So pagdating mo doon, mukha kang engot doon. Inaaral mo pa lang eh. Pero it's an upgrade because now you are learning a new skill. Now you are working with people. Now you are working with a team. And maybe you can enjoy it more kaysa tumatakbo ka mag-isa. Nagigets? Ganun din sa business. Meron akong tinatawag eh, when you do business, you will feel like you are in a smaller and smaller circles. Smaller and smaller circles yan. It's like galing ka sa malaking bilog, malaking community, malaking trabaho. Biglang pagpasok mo sa negosyo, ang liit ng community. Kukunti lang kayo. Tapos, most of the time, pag nagsisimula ka, yung community mo, puro struggling. Kasi pag nag-business ka naman, di ka agad makakadikit sa mga mayayaman eh. Ibang league yan eh. Diba? May community kaming amin, may sarili kaming mga meetings, may mga mastermind sessions kami. Hindi ka basta-basta makakapasok sa circle. You have to make yourself valuable. You have to be committed. You have to reciprocate energy with us. Kasi kung wala kang pera, reciprocate energy. Yun lang naman yung kapalit eh. Kailangan good energy ka dito sa team na to. Parang ganun eh. So, ikaw, pag nagsisimula ka pa lang, pagpasok mo, kulelat ka ngayon. Eto mahirap. Pag may ego ka. Kasi kung mataas ang posisyon mo sa trabaho, biglang lagapak, wala kang fixed income. Walang security, hihit ka ng kamag-anak mo, kay question ka ng kamag-anak mo. Tapos kini-question mo rin sarili mo kasi nagsisimula ka pa lang. Yeah. And then pagdating mo sa business, biglang ikaw yung hindi ikaw yung pinakamagaling. Pag may ego ka, doon kaya mayayari. Kasi baka bumalik ka lang din sa employment. Majority po. Meron tayong mga iilan talagang ganun nangyayari po, sir, no? Kapag sobrang taas din talaga ng ego nila. Hindi iilan yun. Iilan lang yun nasaksihan nyo. Ako, ang tili naabutan namin. Pero maraming gano'n na nangyayari sa labas. Opo. Tsaka talagang lagapak talaga sila kapag once na hindi nila na-adapt yung sarili nila dun sa community wherein dapat mag-grow pa sila as a person, diba? Starting with that kind of business, lalo na dito sa ating ginagawa sa network marketing, diba, sir? Ang dami pong nagsastruggle, ang dami ng taas ng ego. Tapos yung iba, swerte, nami-minute or nadlelesen nila yung ego nila or nakaka-learn pa sila ng tamang mindset and nagiging mas better person pa sila, diba? Meron pa dito yung mga talagang hindi nila na-acknowledge yung sarili nila na leader pala sila, parang inborn leader sila, and dahil dun sa natutunan nila sa community, sa mentor just like you po, mas napabuti pa sila. Instead of dun sila sa mataas nga yung ego nila, successful sila, malaki yung income nila sa fixed employment, wala namang maganda nangyayari sa pag-uugali nila, diba? Kumbaga, dito sa business talagang parang package na siya, package deal kapag binigay sa atin yung magandang community culture. Yeah, exactly. Grabe. Ang ganda talaga ng community natin sa Worldwide Entrepreneurs. Yes. And I must say talaga na maraming nagbabago ang buhay dito. And I myself po talaga masasabi ko kasi sa akin talagang ang daming nag-change or nagbago sa akin po talaga dito. Just like wala po yung confidence sa sarili. And yung pagsa-start ng business sa umpisa, ay yung pag-uumpisa ng business po talaga is talagang struggle din talaga sa akin, sir. Kasi pwede namang nagsi-6 digits naman ako before po. Pero dito talagang walang excuses. Magsa-start ka talaga sa umpisa. And kailangan mo makisama sa marami.
Ayan sir, siguro ito, question. Anong masasabi niyo doon sa parang narinig ko lang to before, I'm not sure kung kanino Parang nabanggit ni Manny Villar yata yun, na parang bakit natatakot magsimula magnegosyo yung mga taong walang pera? Wala na nga sila. Wala namang malulugi sa kanila. 'Di ba? Imbes dapat nga yung mga taong may pera yung takot magnegosyo kasi mayroong malulugi sa kanila. Pero bakit kaya gano'n na? Parang naging realization niyo din dati. Ay sinabi sa inyo nung speaker 'di ba dati na parang bakit matatakot kang mawalan? Wala ka na. Oo. 'Di ba? Parang ang ironic lang din no? Pero bakit kaya sa tingin niyo sir ganun din yung It's if you are living in fear, minsan takot kang mawala yung wala ka naman. There's this illusion that today is good because tomorrow can be bad. Sa business kasi, ang thinking, ang mindset natin, tomorrow, next year, next year, next 5 years will be better. But for the poor mindset, pahirap ng pahirap ang buhay. Hindi nila nakikita, especially when you watch television, especially when you watch social media, kung mali yung mga pinapanood mo, especially kung mali yung mga taong kasama mo. Kasi napapansin mo na yung community ng mahihirap lumalaki. Nakikita mo na maraming naghihirap. If that's what you see in your mind, you will create an illusion na ang mundo pahirap. So kung wala ako ngayon, baka bukas lalong wala. Kahit wala namang ganon dahil wala na nga Pero may illusion sa utak natin na 3 times a day kumakain, baka maging 2 times. Because of that worry, because of that fear, hindi makapag-decide ng tama. Pag di nakapag-decide ng tama, hindi rin maganda result. Pag di maganda result, tingnan mo, tama ako, ego pa rin. Tama ako, hindi talaga magiging maganda yung buhay. Pero, in reality, hindi yun dahil sa business, hindi yun dahil sa paligid. Kaya nangyari yun kasi hindi nila piniling mag-business. Hindi nila piniling gumawa ng bago. Kailangan maintindihan ng tao na yung nangyayari sa atin, decisions. So, yun yung ironic dun It's weird na a lot of the things, lahat ng dahilan mo para magnegosyo ka, yun din yung dinadahilan ng mga tao bakit hindi sila nagnenegosyo. Diba? Kung ano yung dapat mong dahilan para magnegosyo ka, yun din yung dinadahilan mo para hindi ka magnegosyo. Dami kong bills. Walang pambayad ng kuryente. Hirap ako pambayad ng bahay. Exactly. Kaya nga kailangan mo magnegosyo Pero yun yung ginagamit na excuse. Dami kong anak. May pamilya ako. Tapos, pantuition. Kaya hindi ako makapagnegosyo kasi gumagastos ako doon. Exactly. Kaya mo nga kailangan magnegosyo Para hindi mo na problema yan Wala akong pera. Exactly. Kaya ka nga walang pera kasi paulit-ulit. Yung dinadahilan nila, in reality, kaya ironic siya Tama yung sinabi mo. Kasi, yun dapat yung dahilan mo bakit ka magnenegosyo. Kaya lang kasi sir, parang tingin ko ang nagiging solusyon nila doon is temporary lang. Na parang they're not looking into future talaga Parang kung ano lang yung sitwasyon nila, lagi lang din sila doon nakabase. I think it's human nature. Kaya nga na-invento Band-Aid Kasi we are always looking for Band-Aid solutions. Kaya nga na-invento yung synthetic drugs na tinitreat lang yung sintomas. Yeah. May lagnat ka, tanggalin yung lagnat. May sugat ka, katayuin yung sugat. May mataas ang dugo mo, pababain. Mataas ang sugar mo, pababain. We are always looking for instant solutions. Parang hindi natin pinipili yung holistic approach, yung mas long term, yung in reality mas safe. Kasi gusto ng tao agad-agad. Kasi nga pag nabubuhay ka sa takot, gusto mo agad, ayan na result. Pag nilalagnat ka, natatakot ka, hala. Gusto mo mawala agad Tama Diba? Ayaw mo i-allow yung body mo na mag-heal. In reality, immune response yung lagnat Immune response yun. Pero ayaw mo i-allow yung katawan mong labanan yung sakit. So, laging nagmamadali. So, I think it's just human nature na Band-Aid lang. Ayaw nating piliin yung long term na magpapasaya sa atin at magpapayaman sa atin. Kasi ano yun parang yung sinabi mo 6 digit. We have to sacrifice the 6 digit for a long time. Like 1 year, 2 years. For a 7 digit for a long periods of time. Na mas deserve mo. Kasi hindi mo matututunang i-handle yung 7 digit kung hindi ka willing mawalan ng 6 digit. And dun po pumapasok yung tinuturo mo sa amin, sir, 'di ba, na parang cycle lang siya. Kung hindi ka willing mag-change as a person, yung problema mo sa ngayon, yun lang din yung babalikan at babalikan if hindi siya na-resolve talaga. No? Unlike sa tinuturo mo sa amin, kapag ikaw as an entrepreneur or businessman, may tuturo kang skill sa amin, may tuturo kang mindset sa amin, pag inadapt namin yun, magbabago kami as a person, masosolve namin yung mga basic na mga kailangan namin. And in the long run, yung aming
expenses is wala na. Parang minor, issues na lang siya. Exactly. Tapos yung mga goals namin, which is, baka nga yung goals namin at of this moment po, medyo mababaw pa, diba? Pinapataas mo pa nga yung aming psychological wallet para taasin pa yung aming mga dreams and goals. Just like dati, views lang yung dream. Ngayon, may pa Benz na, sir. Mali ko ba dun sa Mercedes-Benz dati, sir? Hindi ko naman alam yan. Ngayon, nauupuan na natin at sa susunod, magkakaroon na tayo niyan, diba? So, alam mo yun, ang laki talaga ng binibigay nyo po na value sa amin na kung saan, kung hindi namin hindi kami willing i-accept yun. Parang wala. Mamumblema lang kami. Babalik lang kami sa ganung issue lagi, diba? Exactly. Sa ngayon talagang nag-grow talaga kami. And ayun nga, sabi ni Coach kanina, kumbaga, ang dami namang mga nagtitrigger sa atin, diba? As an entrepreneur, pero tumutuloy pa rin kami as per advice ninyo talaga. And ayun, willing to change. So, yan. Well, here's another value. In terms of money, nabanggit mo yung 6-digit kanina and 7 digits, diba? And obviously, the audience and kayo, you wanna earn 7 digits. Yes. Here's the greatest value I can give maybe tonight. No? Hindi ko pa alam. Depende pa sa tanong nyo. If you wanna earn 4 digits, you have to be comfortable spending 3 digits and maybe losing 3 digits. If you wanna earn 5 digits, you have to be comfortable in spending 4 digits. If you wanna earn 6 digits, you have to be comfortable in spending 5 digits and maybe losing it. If you wanna earn 7 digits, you have to be comfortable in spending 6 digits. Think about it. Because yung 6 digit na yun, pang marketing lang yun eh. Kung gusto mong kumita ng 7 digits, million, yung 6 digit marketing lang yun. 10% lang yun eh. And maybe yung iba doon self-love lang eh. Yung iba doon self-care lang eh. Yung iba doon puhunan sa business mo eh. Pero kailangan, komportable ka na mawala siya para pumunta sa'yo yung mas malaking income. Grabe. Ngayon lang namin narinig yan, sir. No? So ako honestly, sir, parang kung iisipin ko, maybe that may be the reason kung bakit parang dati yung income ko before, kahit na parang malaki naman, pero parang hindi na dadagdagan. Parang stagnant lang. So siguro magandang din kung i-apply yun. Pero anong masasabi niyo dun, sir? Diba? Kasi may mga tao na nagsasabi na kailangan kailangan maano ka mag-ipon eh. Hindi, kasi parang naging usap-usapan before, diba? Ako kasi naniniwala na ako na walang yumayaman sa pag-iipon ng pera. Pero may mga tao na nagsasabi na kailangan matuto ka talagang mag-ipon. Pero, yun, medyo sa akin, parang conflict ng paniniwala. Gets. Diba? Na, kasi dati talaga gusto ko ipon eh. Pero ngayon, parang unti-unti nabuksan yung utak ko na kasi sa tinuturo nyo, kailangan abundant mindset ka, kailangan marunong kang gumastos, kailangan masaya ka sa paggastos. It's more on paggastos. Pero dati kasi, puro ipon lang ako. Pati sama ng loob na iipon. Kasi parang parang... Ayan, sabi! Magandang topic to Okay. Parang... Magandang tandem, Na-realize ko lang na dati, ang ganda naman ng income ko, di ba? Parang nakabili nga ako ng kotse, pero bakit tipid na tipid ako sa sarili ko pagdating sa pagbili ng mga bagay na gusto ko? Mm-hmm. Gets. May gray area yan. May tamang strategy sa pag-iipon at paggastos. You have to set rules. You have to have systems. Kasi yung iba, ginagamit nila yung knowledge na paggastos, sobra naman yung iba. Okay? Unang rule, you don't spend what you don't have. Huwag kang gumastos ng hindi mo hawak. Diyan napapasok yung wala kang pera, may credit card ka, yari ka. Kasi di ba ang hawak mo lang pera, 50,000, tapos ang credit limit mo, 500,000, yari ka ngayon. So don't spend more than that. Number 2, yung pag-spend the right way should be in a form of self-love, self-care, something that you want, and maybe a form of reward towards yourself when you reach a certain milestone. So yung pag-iipon, ang tawag doon delayed gratification. Yes, walang yumayaman sa pag-iipon. Pero pwedeng pag-ipunan mo yung certain project para malinaw tayo. Kasi kailangan tama yung way mo ng pag-spend. Tapos tama rin yung way ng pag-iipon. Halimbawa, una, para makapag-ipon ka, kailangan syempre mas malaki yung income mo sa gastos mo. Alright? So initially, wala ka munang gastos. Mag-iipon ka pa eh. So there's a context. Kung empleyado ka, hindi mo naman kontrolado yung sweldo mo eh. So kailangan mo talaga munang magtipid. Pero nagtitipid ka hindi for the sake of pag-iipon para sa future. Nagtitipid ka for the sake na makapag-ipon for a new career.
for a better opportunity. Maybe to build a business. So itong space na to, that will give you the space to actually have savings. You have to delay the gratification. Okay, I'm gonna save this much so I can build my business. And maybe learn new things. Maybe try something new. Maybe attend seminars. Maybe join Worldwide Entrepreneurs. So whatever it is, you try. Ngayon, that will give you a space to actually have MSI, multiple source of income. So, dalawa na income mo. Ngayon, may cash flow ka na tinatawag. Now, you are learning. So, from that cash flow, nagtipid ka nito. Teka, nahihirapan ka na. Nahihirapan ka na, nabibigatan ka na. Kasi may trabaho ka, may business ka. Diyan na ngayon papasok para hindi ka ma-burnout, iaangat mo ulit yung lifestyle mo ng konti. Magdadagdag ka na expenses, a certain reward, a certain level of self-care, kasi mag-burnout ka. Remember na you are not saving money, you are saving time. That's the biggest pinakang currency natin is time. Hindi mo na maibabalik yun eh. So, ibig sabihin, time alive is better than money na patay ka na. That way, may self-care. Ngayon, kaya mo inangat to kasi kikita ka naman dito sa business na to. So ngayon, in a certain spectrum of, let's just say, okay, I reach this milestone, I'm gonna spend maybe, 20% on myself. And then 50% on my business. And then 10% on my people. And another 20% in, other things. Or maybe savings. So it's this having, okay, ano yung sistema ko? Ngayon, if it is working for you, tuloy. Kung hindi, ang dali naman i-play nung formula eh. Those are just X and Y. Ikaw yung maglalagay ng percentage, ikaw yung maglalagay ng value. Kasi ang gulo nun eh. Di ba? Sabi, bawal mag-ipon. Pag gumastos naman, mauubos lahat. Di ba? Yun yung nag-contradicting doon. So, kailangan meron kang strategy around it. So, ang bottom line, sir, if you're going to save some money, kailangan isi-save mo siya para magkaroon ka or gagamitin mo siya for additional source of income. Oo. Kasi yun yung naging problema before eh, na parang save ako ng save. Yes. May emergency fund ka pa nga eh. Tapos, pag nakapag-save ka na, ano nang kasunod, di ba? Kaya lang, problema din kasi sir minsan, di ba? Kung, kunwari, empleyado ka, or siguro nakaka-relate din yung mga empleyado nating nakikinig na parang nakakaipon naman sila ng pera. Ang problema, hindi nila kayang pagsabayin yung pagiging empleyado nila sa negosyong nila. Kumbaga, magdadagdag sa kanila ng income. Na, kasi ako na-experience ko din naman eh, na parang ang hirap talaga pagsabayin, especially kung ang priority mo muna talaga sa una is yung, alam mo yung parang ang tagal mo na kasi nagtatrabaho eh. Tapos may bigla ang papasok na negosyo na hindi mo alam kung paano mo may handle eh. Paano kaya sir? Paano ba nila malalagpasan yung klaseng Ito yung nagiging sakit, no? One, most people, hindi sila masaya sa kursong tinapos nila. So imagine, ilang taon ng buhay nilang hindi sila masaya. Two, pagka-graduate, hindi in demand. Papasok sila ngayon sa trabahong hindi na nga nila gusto, hindi pa related sa course nila. Three, yung trabaho, malamang toxic. Most of the time, laging toxic ang trabaho. Laging toxic ang culture. Laging may toxic na katrabaho. 4, minsan toxic yung boss mo. 5, hindi ka masaya sa sweldo. So, having this long-term, simula pagkabata hanggang magkatrabaho ka, magkapera ka, hindi masaya. Ano hinahanap mo? Saya. So now, people are longing for this short-term happiness. So instead na ini-invest nila yung time nila to build something new, to learn new things, to listen to this podcast, to watch our videos, to read books, to learn a new skill. Hindi, maghahanap sila ng short-term happiness. Babarkada. Inom. Sugal. Yung iba, malala pa. So, ano nangyayari? Nagkakaroon sila ng community na kagaya rin nila. Na parehas mag-isip na lahat naghahanap ng short-term happiness. Pero in reality, lahat tayo may time to do something new. Hindi lang pinipili kasi burnt out ka na. Sunog ka na. Yung iba, abo na. Uling na sa ginagawa nila. So, what's my point? Kailangan mo magsakripisyo. Kailangan mo ng clarity. Ito gusto ko. So, magsasakripisyo muna ako ngayon. Alisin ko muna yung kung ano-anong pinapanood ko. Alisin ko muna yung Netflix. Alisin ko muna yung Korean novela. Alisin ko muna yung games. Alisin ko yung short-term happiness for a long-term happiness. Pero paano yun? Clarity. Kailangan clear ka. Kasi pag hinabol mo yung short-term happiness, ano ka lang eh. Para kang nasa dilim. Tapos yung flashlight mo, ito lang yung nakikita. Wala kang vision for the future. Yeah, tama. So, kailangan mo ng clarity. Like, what the fuck do you want?
Like, malinaw na vision. Para alam mo kung ano yung tatrabahuhin mo bukas. Kasi, ang hirap, ang bigat kung hindi mo alam kung ano yung pinagtatrabahuhan mo. Di ba? Oh, alam mo yan, Mark. Kaya natin magpakahirap. Kaya natin magpagod. Kaya natin magpuyat. Ang tanong para saan? Anong future dyan? Di ba? Kasi kung walang future, wag na. So, bottom line, it's just having a vision. Sure ako, makukuha ko to. So, willing ako ngayon magsakripisyo. So, ngayon, ano yung gusto mo makuha? Clarity. So, wala lang talaga silang clarity, sir. Kaya hindi. Exactly. Or baka hindi ba dahil parang, ito yung karaniwang nakakuha kong tanong or parang objections naman doon sa mga nakakausap ko din na tao na parang, alam mo yun, gusto naman nilang maging successful, gusto naman nilang yumaman, pero bakit parang hindi naman sila willing gumawa ng, gawin yung mga bagay na So, hindi nila gusto. Hindi nila gusto. Trip lang nila. Okay. We know the reality sa mundo. Diba? There will be men and women willing to do a lot of things para sa mahal nila. Kasi gustong-gusto nila. Diba? Sugod ko sa ulan. Susunduin mo yung jowa mo. Ipaglalaban ko. Diba? Talagang laban ka eh. Kasi gustong-gusto mo. So, success gusto naman. Pero hindi willing. Hindi kasi gusto. Kasi yung mga tao gusto lang sabihin. Pero kung gusto mo, hindi mo lang sasabihin, gagawin mo din. Ang daling kumuha ng clarity, Mark. Available na lahat sa social media eh. Sa bahay na gusto mo, lahat ng concept meron na. May AI pa, may 3D pa, may animated pa. Meron pang mga magagaling na engineers, architect, dinodrawing, binibigay ng libre. Binibigay ng libre sa TikTok, sa Instagram, sa Google, sa Pinterest. Everything is available online. Whatever it is that you want, available yan. Clarity, na i-google yan. Noong time nga natin, walang ganun eh. Gusto mo ng malaking bahay, saan kaya? Diba? Hindi mo alam kung saan ka magkukommute eh. Lalo dito sa Mamatid. Pag naglakad ka ng malayo, kita mo, Kalabaw, Palayan. Pagtingin mo dito, pinakamalaking building, Pinkies Market, Wet Market. Diba? Ang mayamang makikita mo, nagtitinda sa palengke, yun yung mayaman. Kasi may paupahan. Hindi mo alam yung visually, ano yung mayaman. Ngayon eh, kung saan-saan tayo nakakapunta, makikita mo, lalaki ng building. Now, it's available. Dati hindi. Dati kailangan mo mag-travel ng malayo para makakita ng building. Ngayon, Google lang. Tama po, sir. Kasi ngayon available sa online, 'di ba? Pwede tayong manood ng mga yung talagang mga high-end na mga influencer din na sobrang yaman tulad ninyo, tulad nila Small Louden, nila Heart Evangelista, na sobrang abundant ng buhay nila na pwede naman natin gayahin ko. Ano yung ginagawa nila? Hindi naman 100%, but then, ano kaya yung mga attitude nila towards day-to-day activity, gaya ng tinuturo nyo, Paul, just like, ano yung structure mo in a day, or ano yung attitude mo, gaano ba kalakas ang loob mo para gawin yung mga gawain mo everyday, yung pag-decide mo, yung tinuturo nyo po sa amin how to decide. And karamihan din po nowadays na mga kabataan, napansin ko din, sir, kumbaga sa available information online, karamihan din po hindi naman totally napuput into action. Kumbaga, yung sinasabi nilang procrastination. Ayan, so relate din tayo po dyan. Minsan, inaatake tayo ng ganyan, no? And even yung mga kasamahan natin. What can you say po? Paano nila ma-deal yung procrastination sa mga ganong bagay? Matalino naman sila. They have the ideas, but then wala po talagang action, yung gigil sa paa na sinasabi niya, sir. Live in real life. Because most people are living here. Not here. People will spend time to fake their fucking lives. Diba? May mga tao na curated, alam mo yun, na yung profile picture, mukhang mayaman. Cover photo, mukhang mayaman. Relo, mukhang mayaman. Damit, mukhang mayaman. Hindi talaga mayaman. They are willing to spend a lot of time just to look rich for other people. Ang nangyayari, feeling nila ang buhay nila andito. So ngayon, since andito buhay, tingnan mo this is radiation. Nandito buhay mo, nakatingin ka lang, ganyan ka lang. This will lead to procrastination. Why? Kasi pag hindi mo nakuha yung resultang gusto mo, masyado kang attached sa social media, manlalambot ka, manghihina ka. Living in real life means, mas masaya buhay mo sa totoong buhay kaysa sa social media. Kaya nga ako, hindi ako tinatalban ng hate. Kasi akala nila yung pinapakita ko sa social media, yun na lahat. Hindi. Mas masaya buhay ko sa totoong buhay. At mas marami akong pera sa totoong buhay. Hindi nila yung alam pa nila, business partner ko ba sila? So, ang nangyayari, okay, I wanna live in real life. This right here is a fucking tool to earn fucking money. Tool to para kumita. Tool to para makahanap ng prospect. May makausap kang tao, to reach people, to share value. Pero hindi ito buhay mo. Buhay natin nasa totoong buhay.
So you have to live in real life. In real life, for you to earn money, you have to work hard. Hindi pwedeng umikot lang tayo sa social media with fake creators, and fake gurus, and fake millionaires, and fake edits. No, live in real life. Ano sir, yung last question ko, makibagay tayo din sa uso na tinatanong ng karamihan. Okay. Diploma or diskarte? Ayan. Yan. Gusto ko yan. Well, personally, I'm gonna choose diskarte. Of course, eventually. Not because diploma is not valuable, but because it's not valuable to me. Kasi diploma is just a paper. Diba? Diskarte is something you can use in real life. Something you can use forever. Kasi diploma, hindi mo siya magagamit forever. Ilan yung tao na hindi nagamit yung diploma nila? Pero ilang tao ang walang diploma pero nagamit yung diskarte nila? So let's look at statistics. Let's be practical. Let's be logical. Mas maraming yumaman sa diskarte kaysa sa diploma. Pwedeng, eto malupit. May diploma ka na, madiskarte ka pa. Diba? Yun ang grabing value. Pero kung kailangan mo mamili, diskarte. Kasi kayang diskartehan ng diploma eh. Tama. Meron din sa... Kayang diskartehan yun eh. Now, why? Why diskarte? Because malinaw sa akin yung goal ko. Andali eh. People who will choose diploma, simple lang yan. Baka gusto niya maging doktor. Gusto niya maging surgeon. Gusto niya maging lawyer. Gusto niya maging accountant. Respects to them. Hindi ko sila minamaliit. Gusto nila yun. Kailangan ko nga sila eh. Kailangan natin ng doktor, kailangan natin ng engineer, kailangan natin ng accountant, kailangan natin sila. But ang kailangan natin yung mga taong gusto dun, hindi yung napilitan lang dun. Diba? So ako, hindi ko gusto dun. Gusto kong i-hire yung mga yun. Gusto ko silang bayaran. Ang gusto ko, magnegosyo. May goal ako for myself. I want financial freedom. Gusto ko maging bilyonaryo. Gusto ko mag-build ng legacy. At hindi ko yun mabibuild sa diploma. Mabibuild ko yun sa diskarte. At ang diskarte ko, mag-hire ako ng mga may diploma. Ikaw, last question. Ano sir, as an entrepreneur, para sa'yo sir, ano yung pinaka-challenging na part sa'yo as a businessman or entrepreneur? Yung talagang nasubok ka as a person, professionally, or... May mga bagay na ina-anticipate mong mangyayari. May mga bagay na ina-anticipate mo namang may problems, may challenges, may struggles, may sacrifices. Pero, yung masyado kang binibigla. Although sure ako na as we level up, mas mabigat eh, yung problema. Kasi kumbaga, kung sa online games, kung level 50 ka, level 50 boss. Pag level 70 ka na, level 70 boss. Mas mabigat, mas mahirap talunan. Kahit tumaas na yung level mo, mas mahirapan ka doon. Pero there are times na talagang babasagin ka internally nung mga problemang dadating. Na life will just give you something na hindi mo ina-expect. Kahit feeling mo, ina-anticipate mo na yung problema. So it's this very tricky thing na siguro pinakamahirap sa akin is yung because of the struggles, nawawalan ako ng clarity. Parang nasishake. Nasishake yung clarity ko. Kasi major example is things that are uncontrollable, which is other people. Diba? For example, may agreement na may mga taong matatagal mo nang kasama, you trust them. To the point, sometimes with your life. And then magugulat ka, biglang magiging incompetent sila. And it will affect everything in your business. So you expect this person, teka, okay tayo bakit ganon? Now you don't have the clarity anymore. Teka, can I trust this person? Ang hirap. So it's making these hard decisions. But I know that I have to make the hard decisions faster. Yun yung pinakamabigat. Kasi I know myself, I have to make a decision now. But there are decisions na kailangan mong pag-usapan, pag-isipan. Kaya lang nga, pag dinelay mo, it will cost you a lot. As you get more successful, the decisions will be harder. And you have to choose. You will lose people. You will lose friends. You will lose time for your family. Kailangan malinaw sa'yo ano yung pipiliin mo muna. At kailangan accountable ka. Kasi pag hindi maganda yung resulta ng decision mo, kasalanan mo pa rin. That's the biggest. I'm sure naiintindihan nyo. Okay, should I choose to go to Zamboanga, Bacolod, or spend time with family? Should I choose to buy a shoe, buy a watch, parlor, or to save this money for the bills? Should I choose to, spend time with my family, this person? Should I choose na pagtiyagaan tong taong to? Or should I choose na lumayo muna sa kanya kasi parang sobra na eh? Should I choose to demote this person kasi sumabaw? Or should I give this person a chance? And kaya ko bang panindigan kung ano mang decision ko? Those are the things na talagang sobrang bigat. Kasi at some point, kahit saan mo pa ikot-ikutin, yung mga tao sa paligid mo, makakapag-build ka na ng emotional attachment. And sometimes you will make a promise na iaangat mo sila lahat. May mga tao talaga ayaw magpaangat eh. Gusto mo iangat, ayaw magpaangat, ang hirap. So you have to choose.
hard choices. Alright, so thank you so much guys for listening and watching. If you like this podcast, and I'm sure that you do, please give us a 5-star rating sa ating Spotify, Principles by MJ Lopez. And of course, this will be uploaded in YouTube as well. So subscribe, click the notification button, engage, like, and syempre mag-comment kayo kung ano yung takeaways nyo at kung ano yung mga gusto nyo pang malaman sa amin. Maybe you have this question, maybe you have ideas, and more importantly guys, you follow us on Facebook, TikTok, and Instagram because we will create massive value from this podcast episode. So, kumbaga, hihimayin natin to ng marami. And for sure, you guys will be back here with better results. Because I'm also excited na ako naman yung mag-interview sa inyo. Paano nyo nakuha yung mga sports car nyo, yung Chedeng mo, yung Mustang mo, at yung millions nyo in the future. But for now, it's really good to have you guys here. And yun lang guys, this is the end of the podcast. And always remember that everything good starts with a yes and yes. My name is MJ Lopez and see you soon.